Kumusta kayo mga followers ko dito sa YouTube channel? Sa YouTube channel ko. Kumusta na kayong lahat? Ang masasabi ko lang sa inyong lahat, sa mga masa, o lalo na sa mga kabataan, mga estudyante, na sana pag may mga grupo na lumapit sa inyo, alamin ninyo kung anong klaseng mga grupo yan. Baka dumating ang araw na pumunta na kayo sa kabilang mundo. O alam nyo na yon kung anong kabilang mundo na mapuntahan nyo. So, ang gawin ninyo, alamin ninyo kung anong klaseng mga grupo ang lumapit sa inyo. Kasi pag pumunta na kayo doon sa kanila, doon sa kabila na grupo, ang hirap nun. Huwag ninyong sayangin ang inyong mga pangarap na makatapos sa pag-aaral para sa kinabukasan ninyo. At ang inyong mga magulang sumusuporta sa inyo para kayo makatapos ng pag-aaral ninyo na matagumpay or matupad ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Lalo na sa mga estudyante sa college na sila ang madaling malapitan sa kabilang grupo. Kasi ang hirap doon, unang kalaban doon sa bundok, yung gutom, walang makakain, pagod, hirap. Pag umuulan, nababasa. Yung mga limatok, pag nasa gubat, yung palagi kang nababasa, lalo na sa yung umaga pa, na yung tubig na nasa dahon ng mga damo. Ako ngayon, hindi man ako natamaan ng bala doon, pero ang sakit na naramdaman ko yung mga sakit na mga rayuma, masakit na sa mga kasukasuan, dahil yun doon ako sa nakikibaka sa bundok. Na sana hindi na kayo pamapunta doon dahil mahirap pag doon, lalo na sa mayroong mga operasyon ng mga sundalo, takbo ng takbo, yung takot na mararamdaman at doon yung nagduyan lang, doon lang natulog sa mga lalim ng puno, tapos wala pang tulog, lalo na pag may mga operasyong militar. Ang hirap kasi. Habang hindi pa kayo nakapunta doon, huwag na kayong pumunta doon. Lalo na sa mga kabataan na sila ang target sa kabila, sa kaliwa, na ma-recruit para gawing hukbo or mga organizer o mag-mass work sa mga kabaranggayan. Ang hirap lalo na sa yung umuulan, lagi lang yun na babasa yung mga tuhod, yung paa. Ano namang resulta? Sakit. Wala namang doktor doon. Wala namang tambal or gamot
Kaya habang hindi pa kayo nakapunta doon or sumama sa kanilang pakikibaka, habang may panahon pa, kasi nasa huli na ang pagsisisi. Lalo na sa mga kabataan, huwag na kayo at patuloy kayo sa mga pangarap ninyo. Huwag niyong gibain o sirain ang mga pangarap para lang sa isang prinsipyo o ideolohiya na hanggang ngayon na hindi pa nakamit ang pinapangarap nilang tagumpay or kalayaan sa 50 taon na ang kanilang pakikibaka, wala pa rin nangyari. Yun ang isipin natin, o bakit ilang taon na, bakit hindi pa sila nagtagumpay? Yun ang iisipin natin, mga kabataan. Sana yung mga sinasabi ko magbigay inspirasyon sa ating lahat, na lalo na sa mga prinsipyo hindi natin gusto. Paano na ang ating kinabukasan or ang kinabukasan ng mga kabataan or ang mga anak nang nasa bundok pa, yung mga pamilya nilang iniwan para lamang lumaban sa ating gobyerno. Paano na nila nabuhay ang kanilang pamilya? Bakit pa tayo makikibaka? Hindi revolusyon ang solusyon sa ating kahirapan, kundi ang ating anong tawag to? Ang ating pagtagumpay or ang ating magtrabaho tayo dito sa ating lugar o mga magsaka. Sa amin naman ng mga former rebel, binigyan kami ng livelihood sa gobyerno or sa mga kasundaluhan para mataguyod namin ang aming mga pamilya sa mga former rebel. Mayroon naman mga livelihood kanya-kanya or sa organisasyon na ating palaguin, na hindi na tayo maghirap pa doon sa kabundukan para lang sa isang pakikibaka o mga prinsipyo or ideolohiya. Ang gobyerno, binigyan tayo ng mga livelihood. Kami dito sa lugar namin, yung mga former rebels, mayroon kaming organisasyon sa mga former rebels, binigyan kami ng mga livelihood at sa individual naman na livelihood. Pero okay lang. Basta may makakain sa araw-araw. Diskarte sa buhay para makakain. Doon, paano man tayo makadiskarte doon? Wala namang makakain, di naman magtanim, di naman magtrabaho. Dito, mayroon tayong mataniman. Ang kahirapan, hindi yon solusyon ang revolusyon, mga kapatid. Sana mabigyan kayo ng informasyon or mga leksyon sa mga pangyayari sa ating panahon ngayon, na patuloy pa rin sila sa kanilang mga prinsipyo. Habang wala pa kayo napunta doon, hindi niyo tularan kami. Pero mabuti nga na hindi kami natamaan ng bala, nakauwi, nag-surrender para na makasama namin o makapiling ang aming mga kamag-anak. Maraming salamat sa inyong lahat.